Hello guys, good day. Welcome back to my channel RHC Engineering. And for today's tutorial, I will be showing to you how to fix and check the error and warnings in ETABS model during the modeling and analysis. Okay? So, yun, before anything else, kailan natin i-check muna yung model before tayo mag-proceed dun sa design. And of course, the analysis. Kasi magiging mali na yung result kapag yung model natin is unstable at merong warnings and error. As much as possible, tanggalin ninyo yan. Dapat walang magiging warnings or error during the modeling and analysis. So, run muna natin yung model. And as you can see, naka-displacement siya, naka-contour siya sa D na load pattern natin. And as you can see, the minimum displacement is sobrang laki. So, this is in millimeter. So, 155,000, ganyan, or 155 million. Basta ganyan, sobrang laki na yan. So, therefore, mayroon siyang hindi normal. So, makikita ninyo yan kapag i-animate natin. So, i-animate natin yan. As you can see, mayroon siyang sobrang laki ng displacement. And if you animate that one, makikita ninyo na nag-fly siya. So yun, yung itong kagandahan sa checking din. Pwede nyo by checking by animation during using sa dead load lang. Kasi pag okay na sa dead load, mas malaki yung chance na okay na yung structure mo. And check ko muna yung 1F kasi doon natin nakita. I-show ko. And ito sa 1F pala, ito yung mga nakakat. As you can see, in-screenshot natin muna. Makipapansin ninyo, may makakat part dyan. Supposed to be kasi dapat naka one way siya. So yung slab na yan, supposed to be dapat hindi makakat. Kasi ito yung mga reason ng warning and error during sa modeling and analysis. So, screenshot ko muna yan para mamaya sa pag-edit ko. Kasi unlock ko yan para makita ko na kaagad. So, ito yung nakita natin yan. Ito yung pinakamalaking displacement. And as per the contour, so, makikita ninyo, naka-red siya. So, that is exponent plus 4. So, sobrang laki to. So, kailan natin yan screenshot muna or it's up to you kung paano ninyo ma-memorize or ma-detect kaagad yung location niya. Kasi mamaya i-unlock natin, hindi natin makikita yung contour. Okay, so far 1F and the roof lang yung natin. So, yung may problema. So, i-unlock ko yan. Then, common na ginagawa ko sa mga ganito kasi pag mga one-way slab, nagkaka-error or nagkakaroon ng cut kapag masyado nating nilalapit doon sa joint. So, ang ginagawa ko rito is hindi ko nilalapit doon sa joint. So yung side naman yan is non-load bearing. So, okay lang. As much as possible na yung load bearing side natin end-to-end talaga. Diyan siya kakapit. So, kapag dapat lang mag-adjust kayo, no? Very minimal lang na dapat hindi lang siya makat ng joint na yan. Kasi yung joint yung nagkakat na yan eh. Then dito rin sa kabila, adjust ko lang na konti. I think 0.05 mm. So, very minimal yan. Eh, yung actual na yan, kapag i-extrude ninyo yan, wala, hindi na yan makikita. Ayan, so sa roof level naman natin, adjust ko yan. Okay. And doon pa sa kabila, ito yung pinakamalaking problem, displacement. So adjust natin yan. It's either dito sa kabila or i-check natin kasi it's either ito yung slab yung nagiging problem or yung sa kabilang slab. Dun, so, kung makikita na yun, 0.005 meters. So, approximately 5 mm. So, yun. Let's try to run the analysis. So, makikita natin mamaya yung displacement
kung nag-decrease siya or nag-increase palalo. So yun, by trial and error yung ginagawa natin. Although na check na natin or nag-provide na tayo ng tutorial sa checking and fix error, ito isang way din yan sa pag-fix and check the error dito sa eTabs. Yung method na to is by providing the or by showing the displacement of the structure and by contour, showing the contour. As you can see, hindi dito sa kabila pala yung natin, nandito sa side na slab. So ito hindi dapat natin yun na-adjust. Pero okay lang din kasi na-load bearing side naman. So ibalik na lang muna natin yan, then yung isang slab ang i-adjust natin, no? Ayun, so kailangan talaga yung screenshot kasi para malaman natin kaagad. Okay, so i-run muna natin yan ulit and check ulit natin yung displacement. So ang gamit ko pala ngayon is the did load pattern lang, kasi aside from that pwede kayo gumamit ng modal. Even though you are using the static, magandang gamit yung yung mode shape. Magandang checking sa stability ng structure ninyo. Kasi makikita ninyo sa value niya, kapag sobrang laki, ibig sabihin malaki yung displacement. So as you can see, lumit na yung displacement natin. Pero sobrang laki pa yan, guys. So as you can see, nandun sa may stir part. So same din yung gagawin ninyo. I-adjust ninyo, then yun. Itong stir part kasi assumption to or the equivalent stir thickness yan. Kung anong weight ng stir mo, ito yung minodel ko. So dapat yung total weight niya ng kilonewton is approximately correct kapag i-model niyo yung architectural na model ng stairs. Yun. So yun lang. Same method yan. Ang way by contours, then displacement. Kapag sobrang laki yung displacement, alam nyo na yan. Ibig sabihin, may problema sa model mo. Yun lang guys, thank you for watching and don't forget to follow my page and YouTube channel RC Engineering. I have also a Facebook page, Waring Engineer Androl Sapida. Bye-bye!